Naniniwala ang mga abogado ni dating Negros Oriental First District Representative Jacinto Jing Paras na naunahan lang ang kanilang kliyente para hindi lumabas ang isa umanong issue laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Atty. Mark Tolentino, isa sa legal counsel ni dating Congressman Jing Paras, layon lamang anila ng lumabas na honey trap plot at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto na siraan ng dating kongresista. I don't know kung anong motive nila kasi baka inunahan nila yung planong ipalabas yung statement ng mga babae. So hindi pa lang lumabas, sinira nila ang statement, ginawa nila na isang tanim pokpok or may planong paninira, but actually may totoo nangyari in 2025. Yun ayon sa mga babae. Dagdag pa ni Atty. Tolentino, ang naarestong si alias Ken umano ang lumapit kay Paras upang humingi ng tulong para isiwalat ang isa umanong expose na nangyari noong taong 2025. May nangyari na hindi pa natin sabihin ngayon, malaman natin after the investigation. Yes, expose yun. Nangyari somewhere in Makati. Nag-volunteer sila, tumawag sila na may gusto silang sabihin na nangyari noong 2025 na makatulong sa government. So gusto nila lapitan si Kong Jing Paras kasi ang advocacy ni Jing Paras is accountability, transparency, and of course anti-corruption. So tumutulong lang siya sa linisin ng ating government. Samantala, tugon naman ng isa pang abogado ni dating Congressman Paras na si Atty. Ferdinand Topacio, tila panggigipit lang umano sa mga kalaban ng administrasyon ang ginagawa laban sa kanilang kliyente. Kaya dapat kasi ang government officials natin, hindi naman sila attack dogs eh. They are sworn to protect the Constitution. And what does the Constitution say? May due process, may presumption of innocence, at ang mandate ng NBI is to investigate. Not to draw conclusions immediately upon hearing only one side. Hindi pa nga narinig yung side namin, may istorya na. How do you go against that? Hindi na rin ipinagtataka ni Atty. Topacio ang ganitong pangyayari. Lalo anya na ginawa na ito sa ilang personalidad na kumukontra sa kasalukuyang administrasyon. Naman kasi kita nyo naman, kahit itanong yun sa mga nakakaalam sa batas, ang labo naman ng plunder na ginawa sa kanila ni Senator Marcoleta. Diba? Bakit yun ang ipipilipit mo? Ba't yung BRC, pinablock ngayon ni Erwin Tulfo, di ba? That is the bigger picture here. Huwag niyo tingnan ito in isolation. This is part of a bigger and grander plan to decimate the legitimate opposition. Halatang halata po yan. Wala pa namang tugon ng NBI patungkol sa aligasyon na sinasabi ng legal counsel ni Jing Paras. Kaugnay naman ito, inihahanda na rin ng kampo ni Paras ang paghahain ng reklamong perjury o cyber libel laban kay alias Ken at sa mga nasagip na babaeng biktima umano ng human trafficking. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.